Good morning, kapatid! Normal lang daw po ang pagkakaroon ng nunal sa katawan. Pero dapat nga bang ikabahala oras na lumalaki ito o buhay ito? Pag-uusapan natin ang buhay na nunal kung tawagin kasama po ang ating fresh resident morning doctor, Doc Richard. Doc, thank you for making it today. Yes, good morning, Mami Liz. And good Ang morning. hirap mag-book. Mahirap Ayaw mag-book book. talaga. Okay. Good morning. Oo. Good morning din sa ating mga kapatid. Happy Wednesday. Tama ba Yes, Wednesday Wednesday. ngayon? Yes, Mami Davis. Pag-uusapan natin ngayon ang pinagkaiba ng buhay sa nunal sa normal na nunal. May ganun pala Yes, buhay. meron yan. Buhay Okay. nunal at saka normal. At saka meron ding solusyon dyan. Pero bago natin pag-usapan yan, Mami Davis, mga kapatid, panoorin muna natin to. Napapansin ng 56 anyos na si Agnes ang unti-unting paglaki ng nunal sa ilalim ng kanyang mata. Dati maliit lang siya malaki. Nung nakita ko pa malaki na pinapakiramdaman ko, matigas siya. Wala namang katiwa, kundi lumalaki lang siya. Sinubukan daw itong pahiran ni Agnes ng ointment. Tapos ang ginagawa ko, simula nung nakita ko may tubo, nilalagyan ko siya ng ointment. Ito, sabi ko, ba't hindi nawawala? Ano nga ba ang buhay na nunal? Dapat ba itong ikabahala? Alamin ang sagot sa Balik Alindog. O nako, Doc, ito na nga kasi na-excite ako dun sa usapang buhay na nunal. Alam mo kung bakit yung asawa ko, saan katutak ang nunal talaga? Is it, okay, sige, bago ko tanongin yun, ito na muna, ano ba kasi yung buhay na nunal? Yes, Mami Davis, ang buhay na nunal. Tumitibok ba to? Ay, hindi. Lumalaki? Lumalaki. Yun. Yan. Okay. So, ang buhay na nunal, tinatawag din itong atypical mole. Atypical mole. Okay. Hindi typical na mole. So, isa itong uri ng nunal na may katangian na hindi karaniwan kung ikukumpara natin siya doon sa normal na mole. So, kaya siya tinawag na buhay na nunal kasi lumalaki ito. Okay, so ako kasi marami ako, Doc. Nakita mo, sobrang dami ko. May time pa na sa kadenang ginto, nagme-makeup ako, tapos nakita ko sa ilong ko, parang may itim. Hindi ako sanay. Gumising lang ako nito. Pag ganun ko, sabi ko, ay, nunal pala tinatanggal ko, pero hindi siya Hindi siya buhay. So yung buhay, Doc, ito yung parang mga nakaangat sa balat. Yes. Na parang every now and then, nakita mo, parang lumalaki. Lumalaki. Iba yung itsura kung ikukumpara siya sa normal. Sa normal na parang flat lang. Flat, maliliit, tuldok, mga ganun. Okay. Ano naman ang sintomas or palatandaan na ito nga ay buhay na nunal? Ayan. So, ikukumpara muna natin siya sa normal na nunal. Okay. Yung normal na nunal, Mami Dims, ito yung mga maliliit, parang tuldok, kulay itim, mga flat, ganyan. Or brown minsan, Or brown, yes, tama. Ngayon, yung buhay na nunal, kung ikukumpara natin siya sa normal, mas malaki ito. At lumalaki talaga siya. Tapos mga hindi pantay-pantay yung hangganan o yung border niya. Yes. Tapos hindi lang iisa ang kulay. Pwedeng maraming kulay. Pwedeng kulay brown, kulay black. Tapos may halo itong kulay rosas o kulay pula. Tapos kadalasan ang hugis nito ay irregular. Okay, kasi Doc, marami akong kilala, like even for Boy at my husband, yung mga buhay na nunal niya, nung nag-asawa kami, wala naman yung iba nun, parang nagkaroon na lang. Pwede ba yun? Ano ba ang sanhi talaga ng buhay na nunal? Ayan, so marami siyang sanhi o kaya mga factors na kailangang i-consider. Unang-una na dyan, Mami Dims, yung genetics. Okay, So, nasa namamana. lahi, Naku, ang Mami Beth, kaway-kaway, Mami. Oh. Yes, pangalawa, yung sobrang pagkabilad sa araw. Oo, factor din yun. Dahil Okay. na-absorb ng skin yung UV rays. Oo. So, pangatlo, yung skin type, kapag tayo ay fair skin o maputi maputi. ka. Tama, Okay. ayan. Tsaka pang-apat, yung personal or family history ng melanoma. So, ang melanoma, ito po ay isang uri ng skin cancer. Wow, pwede pala yun. Oh my God. Okay, which leads me to my next question. Ito ba ay dapat ika-worry mo, ikabahala mo pag may nakita kang buhay na nunal sa'yo? Ayan, so ang pagkakaroon ng atypical mole, hindi siya agad ibig sabihin na meron ka ng cancer. Oo, so parang palatandaan lang siya na kailangan mong tignan. So pwede itong makapagpataas ng panganib ng pagkakaroon mo ng melanoma. Oo, kaya lagi naming sinasabi kailangan itong bantayan. Ayan. Pero hindi kailangan magpanik. Tuturuan natin yung mga kapatid natin kung paano tignan yung mga warning signs. Yes. So meron tayong tinatawag na A, B, C, D, E warning signs. So tuturuan natin sila. Unang-una, yung letter A.
So eto yung tinatawag nating asymmetry. Okay. So eto yung kapag hindi pantay ang hugis ng ating nunal. So dun sa kabilang side parang bilugan, dun sa kabilang side parang may mga star. May jagged naman. Oo. So ayan, hindi magandang indikasyon yan. So letter B, border. So yung border niya parang magaspang. Hindi magandang indikasyon yon, Mommy Dames. Okay. Letter C, color. Kapag iba-iba ang kulay ng iyong nunal. So, gaya ng sinabi natin kanina, pwedeng kulay itim. May pink. May pink. So, naghalo-halo siya. At may Hindi pula. maganda. Di May ba, pula, minsan? yan, tama. At ito pa nga, ang karamihan sinasabi nila, pag pula daw ang nunal mo, swerte. May ganun sila May mga diba? ganyang kasabihan Oo. din. Ayan, balik tayo, Mommy Dames. Letter D, diameter. So kapag ito ay mas malaki sa 6 mm. So pag sinabi nating 6 mm, pwede natin itong ihalin tulad doon sa pambura sa lapis. Oh, So kapag mas malaki siya doon, hindi yun magandang indikasyon. Okay. And letter E, evolution. Evolution, ibig sabihin nagbabago yung mole. So Okay. ito ay lumalaki, pwede ding nagdurugo o kaya nangangati. Ay, okay. Pagka ganito, Doc, do you have to take it out? Kailangan ba siyang tanggalin? Ayan, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan siyang tanggalin, Mommy Dames. So, pero may mga sitwasyon na kailangan na siyang tanggalin tulad ng kapag napapansin mong nagbabago ito, kaya nagdurugo, hindi yun magandang indikasyon, kailangan na siyang tanggalin. Right. At lalong-lalo na kung yung pamilya ninyo ay may history ng melanoma. Ayan, kailangan na siyang tanggalin kung ganun. Okay, alam mo, ang gusto ko kasi dito na papag-usapan natin siya na para bang, ito kasi yung mga bagay na pag sinabi mong nunal lang yan, di ba? Oo. Ganun yung lagi nating atake na parang, ay, okay lang yan, huwag mong pansinin yan, normal yan. Pero sabi mo nga, kung meron kayo sa pamilya ninyo na Ng history ng melanoma, you have to have it checked, Yes. no? Kasi always kumbaga, early detection talaga is best. Tama. Okay, paano ba ito susolusyonan, Doc? Ayan, so unang-una, Mommy Dims, napaka-importante magpakonsulta muna sa doktor. Sa tunay na doktor. Sa tunay na doktor, hindi po sa pekeng doktor. Ayan, tapos kung may mga palatandaan kaming makita ng pagbabago, pwede naming irekomenda ang excision. Excision, tatanggalin yung Yes. nunal, at after or pagkatapos ng excision, pwede siyang i-biopsy. Para ma-check Para kung ma-check cancerous kung siya. cancerous talaga siya. Tama, Okay. Mommy Dims. At napaka-importante ang mga preventive measures. Umiwas tayo sa sobrang pagkabilad sa araw. At gumamit ng sunscreen. Doc, alam mo itong mga direktor. Kasi, di ba lagi kong paborito, aloe vera. Oo. Ito, hindi pwedeng i-aloe vera, I Bawal. would assume. Hindi kaya na aloe vera Oo, Mommy akala Dims. ko kasi paborito. Pero alam mo kasi, totoo naman, no, tignan mo, nangangati tuloy ako. Kasi napapaisip ako. Pero totoo yun, no, ginagamit ko yung aloe vera kung mapal yung hair ko. Talaga? Yeah, totoo yun, Doc. Well, anyway, gusto ko lang sabihin na hindi po kasamang aloe vera sa mga ano natin today. Kasi nakasanayan natin na anything with the skin, Yes. we use that. But Aloe again, vera. that's a great lesson na hindi lahat Hindi ina-applyan nun. lahat. Tama, No? Ma'am Okay. Ano nga ba yung mga maipapayo mo, Doc, dun sa mga tao na kagaya ni Boy at may buhay na nunal? Ayan, so unang-una mag-ingat at maging proactive po tayo sa pangangalaga ng ating balat. Regular din po tayong magpatingin sa doktor, sa tunay na doktor, okay? Oo. Yes, i-monitor din po natin ang nunal gamit ang ABCDE rule na pinag-usapan natin kanina. At ugaliin po natin gumamit ng sunscreen at iwasan ang sobrang pagkabilad sa araw. And healthy lifestyle, kumain po tayo ng tama at napaka-importante, iwasan din ang paninigarilyo. Ayun, yun naman pala, yun talaga isa yung pinaka, parang generic natin na Oo. sinasabi. Kasi nga, totoo yun, na kapag if you smoke, it's internal, matagal siya nagsistay sa loob ng katawan mo, could lead to a lot of complications. Mommy Dims. Doc, maraming salamat. Sobrang na-enjoy na naman namin ang ayong mga balik-alindog Balik-alindog. tips. And I'm sure marami sa mga kapatid natin ang talaga namang maraming natutunan sa atin ngayon. Hanggang sa muli, Doc. Maraming salamat. Thank you, Mommy Dims. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.